Sa buhay, darating talaga tayo sa puntong mapapaisip tayo kung tama ba ang lahat ng naging desisyon natin. Habang bata pa tayo, ang dami nating pangarap. Gusto nating magkaroon ng magandang trabaho, malaking bahay, masayang pamilya, at isang taong makakasama natin hanggang sa pagtanda. Pero habang tumatanda tayo, unti-unti nating naiintindihan na hindi pala lahat ng pinapangarap natin ay ibinibigay ng buhay. May mga pangarap na natutupad naman. May mga pangarap na kailangang bitawan. At may mga bagay na akala natin hindi na natin mararanasan kailanman. Pero bigla na lamang dumarating kapag hindi na tayo naghihintay. Ganun mismo ang nangyari sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po rito sa Mi Amore Confession. Ako po si Miss Regine, ang inyong makakasama sa isa na namang panibagong confession story na tiyak kapupulutan natin ng aral. Pero bago yan, please don't forget to like, share, comment and subscribe dito sa ating channel. I-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong kwento. Maraming salamat po! Ako si Mercedes, isang biyuda. Sa edad kong to, hindi ko na talaga inakalang may darating pang lalaki sa buhay ko na kayang guluhin ang tahimik kong mundo. Matagal ko nang tinanggap ang pagiging mag-isa. Minsan nga kapag umaga at mag-isa akong umiinom ng kape sa veranda, napapabuntong hininga na lamang ako. Ito na siguro ang buhay ko hanggang sa huli. Yun palagi kong sinasabi sa sarili ko. Wala na akong hinihintay, wala na akong hinahanap, at lalong wala na akong balak na muling umibig. Pagkatapos mamatay ng asawa ko, parang may bahagi rin ng puso kong namatay kasama siya. Marami akong natutunan mula sa kaning pagkawala. Natutunan kong hindi sapat ang pera para hindi ka malungkot. Na kahit napakalaki ng bahay mo, maaari pa rin tong maging napakatahimik. At higit sa lahat, natutunan kong may mga gabing kahit anong gawin mo, wala kang makausap kapag ang puso mo mismo ang naghahanap ng kasama. Minsan kinakausap ko pang sarili ko, tapos tatawa ko ng mahina. Matanda ka na, Mercedes. Ano pa bang hinihintay mo? At yun ang totoo, Miss Amore. Ano pa nga bang hinihintay ko? Wala na talaga. Hanggang sa isang araw, may dumating sa bahay namin na isang batang lalaki. Hindi ko alam na ang simpleng pagdating niya ang magiging simula ng isang bagay na buong buhay kong pagtatangkang itago. Nung una ko siyang makita, wala naman akong ibang naisip. Isang katulong lamang siya at batang-bata pa. Tahimik, mahiyain, at higit sa lahat, magalang. Naalala ko pang unang araw na pinakilala siya sa akin. Ma'am Mercy, siya po si Adrian. Siya po ang tutulong dito sa bahay. Sabi ng katiwala namin. Tumingin ako sa kanya, pero bahagya lang siyang yumuko. Magandang araw po, ma'am. Ikaw si Adrian? Opo. Ilang taon ka na? Saglit siyang natigilan bago sumagot. 26 po. Bata ka pa. Opo, pero kaya ko naman po magtrabaho ng maayos. Hindi ko naman sinasabing hindi mo kaya. Pasensya na po. Muli siyang yumuko. At hindi ko alam kung bakit, pero napansin kong may kakaibang gaan sa bahay ng araw na yun. Siguro dahil matagal na rin akong walang naririnig na bagong boses sa loob ng bahay. Sa mga sumunod na araw, naging normal lang presensya niya. Tuwing umaga, maririnig ko ang mayabag niya sa kusina. Ma'am Mercedes, nakahanda na po ang kape ninyo. Salamat, Adrian. Wala pong anuman. Napakasimple lang niya. Ganon din ang mapalitan namin ng salita. Pero hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging mahalaga sa akin ang mga simpleng bagay na yun. Hanggang sa isang umaga, hindi ko siya narinig. As in tahimik ang buong bahay. Napatingin ako sa orasan. Nasaan na kaya siya? Bulong ko sa sarili. Hindi ko maintindihan kung bakit ko siya hinahanap.
Hindi naman siya bahagi ng buhay ko. Hindi naman isa sa kapamilya ko. Katulong ko lamang siya. Boy, kumbaga. Pero ng araw na yon, ilang beses akong napapatingin sa pintuan. At nang tuluyin ko siyang makita sa hapon, hindi ko napigilang magsalita. Adrian, nasan ka pala buong araw? Nakita kong nagulat siya at napatingin sa akin. May ginawa lang po sa labas, ma'am. Bakit po? Wala. Nagtatanong lang ako. Hinahanap po ba ninyo ako? Natahimik ako. At sa unang pagkakataon, may kung anong kumabog sa dibdib ko, Miss Amore. Dahil unang-una, bakit ko nga ba siya tinatanong? Ano bang pakialam ko? Umirap ako. Huwag kang assuming. Tumawa siya ng mahina. Opo, ma'am. Matapos nun, lumakad na siya palayo, habang ako, naiwan doong nakatitig sa kaning likod. Lumipas ang mga buwan, at habang lumilipas ang bawat araw, mas lalo kong napapansin ang sarili kong pagbabago. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat, pero unti-unti, naging bahagi na ng araw-araw kong buhay si Adrian. Alam ko na kung anong oras siyang gumigising, kung paano niya gusto ang kaning kape, kung anong pagkain ang hindi niya kinakain, at kahit hindi ko naman kailangang malaman ng mga ganong bagay, tungkol sa isang taong nagtatrabaho lamang sa bahay, kusa kong napapansin ang lahat. Minsan kapag naglilinis siya ng sala, hindi ko namamalayang matagal na pala akong nakatingin sa kanya. Ma'am Mercedes? Napapitlag ako nang marinig ko ang boses niya. Bakit? Kanina niyo pa po kasi ako tinitingnan. May kailangan ho ba kayo? Mabilis akong umiwas ng tingin. Wala. Nag-iisip lang ako. Mukhang malalim po yata ang iniisip niyo ah. Adrian, pwede ba? Huwag kang maraming tanong. Opo, pasensya na po. Pero kahit pilit kong itinatago, alam kong may nangyayari na sa loob ko. At mas lalong naging malinaw yon isang hapon. Nasa veranda ako noon, tahimik lamang na umiinom ng kape. Nang mapansin kong nasa may gate si Adrian, may kausap siyang isang dalaga. Mukhang katulong din yon sa kabilang bahay. Magandang babae, bata rin, at sa tingin ko ay kasing edad lamang niya. Mahaba ang buhok at nakangiti habang kausap si Adrian. Hindi ko alam kung bakit biglang nag-iba ang timpla ng kape ko. Tinitigan ko sila mula sa kinauupuan ko, at nang makita kong ngumiti si Adrian ng ganun kaluwag, bigla kong naramdaman ng kakaibang inis sa dibdib ko. Ano ba naman yan? Bakit sa labas pa sila ng gate ko naglalandian? Bulong ko. Pinili kong ibaling ang tingin ko sa ibang direksyon, pero ilang segundo lamang lumipas, muli na naman akong napapatingin sa kanila. Mas lalo akong nainis. Bakit ba ang tagal nilang mag-usap? Sana pala nag-day off na lang sila pareho kung gusto nilang magtsikahan. At nang biglang tumawa ang dalaga, lalo akong nakaramdam ng selos. Opo, Miss Amore. Selos. At yun mismo ang salita na ayaw kong gamitin. Dahil paano ako magsiselos? Sino ba ako para magselos? Si Adrian ay isang batang lalaking nagtatrabaho sa bahay ko. At ako lang ang amo niya. Isang biyuda at isang babaeng matagalang nangako sa sarili na wala nang ibang mamahalin kundi ang asawa kong namayapa. Bigla akong tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Nakakainis! Hindi ko alam kung para kanino ang galit ko. Para ba kay Adrian? Para sa babae? O para sa aking sarili? Nang gabing yon hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong naaalala ang nakita ko sa gate. Napaupo ko sa gilid ng kama at napapikit. Ay, ano ba to Mercedes? Bakit ka ba nagsiselos? Napatingin ako sa mesa sa tabi ng kama. Nandun ang litrato ng asawa ko, si Antonio. Ang lalaking minahal ko ng maraming taon. Ang lalaking nangako sa akin na hanggang kamatayan ay kami lamang. At ako rin, nangako sa kanya ng parehong bagay. Dahan-dahan kong kinuhang litrato niya. Matagal ko yung tinitigan bago ako tuluyang nagsalita. Antonio, nanggigilid na agad ang luha ko kahit pangalan pa lamang niya ang nasasabi ko. Ano bang nangyayari sa akin? Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Yun ang pangako natin sa isa't isa.
Hindi ko dapat nararamdaman to. Please, tulungan mo akong mawala ang nararamdaman ko sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ako. Hindi ko naman to ginusto, Antonio. Hindi ko gustong hanapin ang presensya niya. Hindi ko ginustong mapansin ang bawat kilos niya. Hindi ko ginustong magselos kapag may kausap siyang ibang babae. Gabayan mo sana ako, mahal ko. Ayoko sa nararamdaman ko. Mali ito. Hindi ko na masyadong matandaan kung ilang oras akong nanatiling ganon, Miss Amore. Hindi ko na nga namalayan na nakatulog na pala ako habang yakap-yakap ang larawan ni Antonio. Simula ng gabing yun, ginawa kong lahat para makaiwas kay Adrian. Hindi ko na siya masyadong pinapansin. Kung dati nakakapag-usap kami kahit sandali tuwing umaga, ngayon sapat nang tumango ako kapag binabati niya ako. Kung dati nakaupo ko sa veranda habang ginagawa niyang mga gawain niya sa labas, ngayon ay mas pinipili kong manatili sa loob ng kwarto. Para bang kapag hindi ko siya nakikita, mawawala rin ang nararamdaman ko. Pero hindi pala ganun kadali. Minsan nga, mas lalo ko siyang naiisip kapag hindi ko siya nakikita. Kapag naririnig ko ang mayabag niya sa hallway, bigla akong tumitigas sa ginagawa ko. Kapag naririnig kong kausap niyang ibang katiwala, napapatingin ako sa pintuan. At kapag naririnig ko ang boss niyang tumatawag sa akin, mabilis ko pa rin sinasagot. Ma'am Mercy, nakahanda na pong hapunan. Hindi ako gutom. Kumain na lang kayo dyan. Pero ma'am, Sabi ko hindi ako gutom. At pagkatapos nun, isasara ko ng pinto. Alam kong napapansin niyang pagbabago ko. Hindi naman siya tanga. Ilang buwan na rin siyang nagtatrabaho at marunong siyang makiramdam. Pero hindi niya ako kinukulit. At yun ang mas nagpapahirap sa akin. Dahil sa katahimikan niya, lalo kong nararamdaman ang sarili kong konsensya. Pati sa oras ng pagkain hindi na ako lumalabas. Pinapahatid ko na lamang sa isa sa mga katiwala ko ang pagkain sa kwarto. Ma'am, bakit hindi na po kayo kumakain sa dining area? Tanong minsan ni Rosie, isa sa matagal ko ng katiwala. Mas komportable ako rito. May sakit po ba kayo? Wala. Sigurado po kayo? Rosie, wag mo na akong tanungin. Dalhin mo na lang dito ang pagkain. Opo, mama. At kapag nakasara ng pinto, saka ako mapapahawak sa dibdib ko. Ano bang ginagawa mo, Mercedes? Bakit ka ba nagtatago ay bahay mo to? Minsan natatawa na lang ako sa sarili ko. Isang matandang babae ako na parang dalagitang umiiwas sa isang lalaki dahil hindi alam kung paano haharap sa sarili ng damdamin. Pero seryoso ang lahat para sa akin. Hindi ko gustong masirang respeto ko sa sarili. Hindi ko rin gustong maging dahilan si Adrian para maramdaman kong pinagtataksilan ko si Antonio. Kaya mas pinili kong umiwas. Lumipas ang ilang araw na gano'n. Hanggang isang gabi, hindi talaga ako makatulog. Halos 12:00 na ng gabi noon. Nakaupo ko sa gilid ng kama at paulit-ulit na tumitingin sa orasan. Sa huli, niisip kong uminom na lamang ng konting beer. Hindi naman ako pala inom, pero kapag hindi ako makatulog, minsan umiinom ako ng isa para kahit papano'y antukin. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto, tahimik na ang buong bahay. Madilim na rin ang hallway dahil anong oras na. Naglakad ako papuntan sa kusina. Pagdating ko roon, binuksan ko ang refrigerator at kumuha ng isang bote ng beer. Isang beer lang, yun ang plano ko. Pagkatapos ay matutulog na. Kinuha ko ang bote at lumapit sa counter. Pero dahil madilim sa kusina, hinanap ko ang switch ng ilaw. Pagkabukas ko, napahinto ako dahil may taong nakatayo sa may counter. Walang iba kundi si Adrian. At ang mas nakakagulat, wala siyang suot na pang-itaas. Napakurap ako. Para bang biglang nawalang antok ko at sekretong napalunok ng sunod-sunod. Adrian? Hindi ko agad alam kung saan ako titingin, kaya ibinaba kong mga mata ko. Pero huli na. Nakita ko na, Miss Amore. Nakita ko ang maganda niyang katawan. Malaking katawan niya, fit at matipuno. Hindi naman yun nakakapagtaka na sabi niya mula pa noon ay batak na siya sa trabaho. Sanay siya sa pagbubuhat, paglilinis, pag-aayos ng mga gamit sa bahay at kung ano-ano pa. Pero iba pala kapag nakita mo ng hindi mo inaasahan, lalo na kung ang taong yon
ay ilang araw mong pilit na iniiwasan dahil gusto mong patayin ang nararamdaman mo para sa kanya. Napahigpit ang hawak ko sa beer. Bakit ka nandito? Kukuha lang po sana ako ng tubig. Sige. Akma na sana kung aalis, pero bago pa ako tuluyang makalabas, nagsalita siya. Madaling araw na po, ma'am. Iinom pa po kayo? Magpapaantok lang. Hindi ako makatulog eh. Kaya pala. Ikaw, matulog ka na rin dahil marami ka pang trabaho bukas. Ngumiti siya ng bahagya. Good night po, ma'am. Good night. Muli, aalis na sana ako nang biglang may humawak sa kamay ko. Ewan ko ba, Miss Amore? Pero parang may kuryenteng dumaloy mula sa kamay ko hanggang balikat. Si Adrian kasi, hawak-hawak na ang kamay ko. At sa sobrang gulat ko, nabitawan ko ang hawak kong beer. Adrian! Mabilis niyang binitawan ang kamay ko. Ma'am, sorry po. Pero hindi ko na siya hinintay na magsalita pa. Galit ako. Galit na galit. Pero hindi ko alam kung kanino. Sa kanya ba? Sa sarili ko? O sa puso kong ilang araw ko nang pinipilit kontrolin? Bakit mo ako hinawakan? Ma'am, gusto ko lang po sana kayong kausapin. Hindi mo kailangang hawakan ako para kausapin ako. Pasensya na po. Pero lalo lamang akong nainis nang makita kong ganun siya. At isa pa, Adrian, huwag mo nang gagawin ulit yun. May mga bagay na kailangan mo pang matutunan bilang isang taong nagtatrabaho rito. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Matulog ka na. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Tumalikod na ako at mabilis na naglakad palabas ng kusina. Pero habang naglalakad ako pabalik sa kwarto, hindi ko maiwasang hawakan ng kamay na kanina lamang hinawakan niya. Parang naroon pa rin ang init ng palad niya. Napapikit ako. Hindi ito tama. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong isinara ang pinto. Sumandal ako ron at malalim na huminga. Pero imbis na mawala ang kaba, mas lalo lamang bumilis ang tibok ng puso ko. At doon ko napagtanto na ang pag-iwas ko kay Adrian ay hindi pala sapat. Dahil kahit hindi ko siya kausapin, kahit hindi ko siya makita, isang simpleng paghawak lamang niya sa kamay ko ay sapat na para guluhin na naman ang buong puso ko. Kinabukasan, maaga akong lumabas ng kwarto. Ayokong isipin ni Adrian na naaapektuhan ako sa nangyari kagabi. Kahit ang totoo, buong magdamag kong hindi maalis sa isip ko ang kamay niyang humawak sa akin. Pero pinilit ko pa rin maging normal. Nagtungo ko sa dining area, nagkape, at kunwari abala sa pagbabasa ng dyaryo. Maya-maya narinig ko ang mayabag niya. Magandang umaga po, ma'am. Hindi ako agad tumingin. Magandang umaga. Handa na pong almusal ninyo. Salamat. Maikli lang ang mga sagot ko at hindi ko pa rin siya tinitingnan. Nang maramdaman kong matagal siyang nakatayo roon, saka ko pa lamang siya nilingon. Oh, may kailangan ka pa? Wala po. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Opo. At nang mawala siya sa paningin ko, saka pa ako nakahinga ng malalim. Lumipas ang ilang araw at pilit kong ibinabalik ang dating pakikitungo ko kay Adrian. Hindi na ako kasing ilang gaya ng manakarang araw, pero sinigurado kong may distansya pa rin sa pagitan namin. Hanggang isang araw, may naisip ako. Dadalaw ako kay Antonio. Matagal ko rin kasi siyang hindi napupuntahan, kaya bago magtanghali, tinawag ko si Adrian. Adrian? Po, ma'am. Pumunta ka nga sa flower shop, bumili ka ng bulaklak para kay Antonio. Ilang bouquet po? Isa lang, at bilisan mo. Opo. Umalis na rin siya agad. Naiwan ako sa labas ng bahay habang inaayos ang mga gamit na dadalhin ko. Pero ilang minuto pa lamang lumilipas nang biglang tumunog ang doorbell. Dahil malapit lamang ako sa gate, ako na mismong lumapit at nagbukas. Pero nang makita kong kung sinong nasa labas, natigilan ako. Isa yung babae, bata pa, at malaki ang tiyan. Haltang malapit ng mga anak. Yes? Sino sila? Magandang araw po, madam. Tumingin siya sa loob ng bahay bago muling tumingin sa akin. May nakapagsabi po kasi sa akin na dito po nagtatrabaho si Adrian. Nandito po ba siya? Adrian?
Bakit mo siya hinahanap? Ako ang girlfriend niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng sandaling yon, Miss Amore. Literal na kahit walang tubig, nanlamig ang buong sistema ko sa gulat. Hindi ko agad na iproseso ang sinabi niya. Girlfriend? Opo. Napatingin ako sa tiyan niya at doon ko napansin na nagigilid na ang luha sa kanyang mga mata. Matagal na po kaming magkasama. Nagpaalam po siya sa akin na pupunta rito sa Manila para maghanap po ng trabaho. Sabi niya, kailangan daw po niyang kumita para sa magiging anak namin. Pero simula po nang umalis siya, hindi na po siya nagparamdam. Hindi ko na po siya makontak. Sinubukan ko po siyang tawagan. Nag-message din po ako. Pero wala pa akong natanggap na sagot. Manganganak na po ako, madam. Wala pa akong pera. Kaya nagtanong-tanong po ako kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sa isang banda, gusto kong sabihin nagkakamali siya. Gusto kong sabihin na baka ibang Adrian ang hinahanap niya. Pero alam kong walang ibang Adrian na nagtatrabaho sa bahay ko. At nang makita kong mukha ng babaeng yon, alam kong totoo ang sinasabi niya. Anong pangalan mo? Maya po. Sige, pumasok ka na muna. Actually, inutusan ko pa si Adrian. Pero saglit lang naman yon. Doon mo na siya hintayin sa loob. Kumaan ka na rin muna at ang putla-putla mo na. Habang naghihintay kami kay Adrian, hindi ako mapakali. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit ganoon kasakit. Wala naman akong karapatan. Hindi naman naging akin si Adrian. Hindi niya man sinabi sa akin na mahal niya ako. Hindi naman niya ako niligawan. Pero kahit ganoon, masakit. Maya-maya narinig namin ang pagbukas ng gate. Dumating na si Adrian. Pagpasok sa sala, bigla siyang natigilan nang makita si Maya. Namutla ang kanyang muka. Maya? Tumayo ang babae. Adrian, Bakit nandito ka? hinahanap kita. Ilang buwan kitang hinintay. Sabi mo babalik ka. Sabi mo magtatrabaho ka lang. Manganganak na ako. Wala akong ibang kasama, sarili ko lang. Hindi pa rin siya sumagot. At sa katahimikan niyang yun, parang nakuha ko ng lahat ng sagot na kailangan ko. Ilagay mo na lang muna dyan ng bulaklak. Pagkatapos umalis ka na. Napatingin siya sa akin. Ma'am, pakinggan niyo muna ako. Hindi na kailangan. Umalis ka na sa bahay na to ngayong araw. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko pa rin ang sahod mo ng buo para ngayong buwan. Please, be responsible. Responsibilidad mo ang mag-ina mo. Habang ikaw nagpapakasaya rito at komportable, ang nobya mo nahihirap at hinahanap ka. Sige na, mag-impake ka na. Nakita ko ang sakit sa mukha niya, pero hindi ko na kayang makinig sa kung ano man ang ipapaliwanag niya. Bago sila umalis, nag-iwan ako ng konting pera para kay Maya nang hindi niya nalalaman. Hindi to malaking halaga, pero sana makatulong kahit konti sa panganganak mo. Paulit-ulit siyang nagpasalamat at si Adrian tahimik lamang na umalis. Nang magsara ang gate, matagal akong nakatayo roon. Sa kamay ko'y hawak kong mga bulaklak para kay Antonio at sa isip ko na may si Adrian. Doon ko naintindihan ang isang bagay. Minsan, ang pinakamahirap na klase ng pag-ibig ay yung kailangan mong bitawan kahit hindi naman talaga naging iyo. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Adrian pagkatapos ng araw na yon. Hindi ko na rin siya hinanap. Bumalik ako sa dati kong buhay. At isang hapon, habang nakaupo ako sa harap ng puntod ni Antonio, inilipag ko ang mga bagong biling bulaklak sa harap niya. Antonio, sinubukan kong labanan at siguro yun ang sagot sa panalangin ko noon. Hindi naman pala kailangang mawala agad ang isang damdamin para matutunan mong bitawan to. Minsan kailangan mo lang tanggapin na may mga bagay na hindi para sa iyo. At sa paglipas ng mga taon, yun ang naging pinakamalagang aral na natutunan ko. Hindi lahat ng taong nagpaparamdam sa atin na buhay pa ang puso natin ay taong dapat nating makasama. May mga taong dumarating para ipaalala lamang na kaya pa pala nating makaramdam. Kaya pa pala nating kiligin, magselos at magmahal. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan natin silang angkinin. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon. Ito'y ang kakayahang bumitaw kapag alam mong
May ibang buhay na maaaring masaktan kapag ipinilit mong manatili. At yun ang ginawa ko. Hanggang dito na lamang po ang storya ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Mercedes.